Bilisan mo naman ang pagkilos, Lucia. Ang dumi-dumi na ng apron mo. Nakakahiya sa mga bisitang darating. Pasensya na, Marco. Tinapos ko lang itong paborito mong kare-kare. Akala ko ba? Tayong dalawa lang ang magdiriwang ng anniversary natin. Don't be so dramatic, Lucia. Simple celebration lang ito kasama ang mga business partners ko. At si Vanessa, she'll be here too. Kaya ayusin mo ang sarili mo. Si Vanessa? Marco? Bakit kailangang nandito ang marketing director mo sa anibersaryo natin? At ano itong mga papeles na nakapatong sa mesa? Documents yan for the company's future. Just sign it later, okay? Huwag ka ng maraming tanong. Isilbi mo na iyang pagkain at siguraduhin mong mainit pa iyan pagdating nila. 8 years, Marco. 8 taon akong nagsilbi sa'yo, sa pamilya mo. I gave up my dreams, sold my parents' land, para lang maitayo mo ang business na ito. Tapos ngayon, parang katulong lang ang tingin mo sa akin? Because you act like one, Lucia. Look at yourself. Wala ka ng ibang alam gawin, kundi ang kusina. You're boring? You're plain? Si Vanessa, she's different. She's the one I'm taking to Australia next month. Australia? Anong ibig mong sabihin? Marco, magbakasyon tayo? No, Lucia. I'm moving there for good, with Vanessa. At ikaw? Maiiwan ka rito para ayusin ang mga obligations na iniwan ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga punyal na dahan-dahang nabaon sa dibdib ni Lucia. Ang init ng singaw mula sa daladalang mangkok ng kare-kare ay hindi pumantay sa biglang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 8 taon, ang tanging alam ni Lucia ay ang ibigay ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang pawis, at ang bawat sentimo ng kanyang mana upang maging tuntungan ni Marco patungo sa rurok ng tagumpay. Ngunit sa harap ng hapagkainan na siya mismo ang naghanda, tila isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Nanginginig ang mga kamay ni Lucia habang inilalapag ang mangkok sa ibabaw ng lamesang yari sa mamahaling kahoy. Ang mismong lamesang binili nila mula sa unang malaking kita ng kanilang kumpanya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Magaspang, may mga bakas ng hiwa mula sa paghihiwa ng mga sangkap at amoy bawang. Malayo sa makinis at mabangong mga kamay ni Vanessa na madalas niyang makita sa mga posts sa social media. Hindi pa man nakakabawi si Lucia sa bigat ng pag-amin ni Marco, ang yabag ng mga mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pumasok si Doña Estrella, ang kanyang biyenan, na may dalang mapait na ngiti sa labi. Ang matanda ay nakasuot ng perlas, ang bawat butil ay tila paalala sa karangyaan na tinatamasa nito habang si Lucia ay nananatiling nakakulong sa usok ng kusina. Tiningnan ni Doña Estrella ang ayos ni Lucia mula ulo hanggang paa, at isang mapang-aping tawa ang kumawala sa tuyot nitong mga labi. Sinabi ng matanda na dapat ay nag-ayos man lang si Lucia dahil hindi raw kagalang-galang ang itsura nito sa harap ng mga bisita. Dagdag pa nito, dapat daw ay magpasalamat pa si Lucia dahil hinahayaan pa siyang manatili sa mansyon sa kabila ng pagiging pabigat nito sa anak niyang si Marco. Nanatiling tahimik si Lucia, ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng mga luhang pilit niyang pinipigil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa kanila na kung wala ang lupang ipinamana ng kanyang mga magulang, wala sila sa kinalalagyan nila ngayon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Marco na naiwan sa ibabaw ng buffet table. Dahil abala si Marco sa pakikipag-usap sa kanyang ina, dahan-dahang lumapit si Lucia. Isang mensahe ang bumungad sa screen mula sa isang abogado. Binasa niya ang bawat salita, at doon ay tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga dokumentong pilit na pinapapirmahan sa kanya ni Marco ay hindi para sa paglago ng kumpanya. Isa itong transfer of liabilities. Lahat ng utang ng Villanueva Logistics, lahat ng mga irregularidad sa buwis, at ang mga milyon-milyong pesong pananagutan sa bangko ay nakaplano ng ilipat sa pangalan ni Lucia Ramos. Sa oras na lumipad patungong Australia si Marco kasama si Vanessa, maiiwan si Lucia
Nakaisa-isang haharap sa mga kaso at pagkakulong. Hindi lang siya ipinagpalit sa iba. Ginagawa rin siyang pain para sa mga kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Ang bawat hibla ng pag-ibig na itinanim ni Lucia sa loob ng 8 taon ay tila nalalanta at nagiging abo sa isang saglit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-unawa, ay dahan-dahang binalot ng isang uri ng lamig na mas masakit pa sa kamatayan. Habang naririnig niya ang tawanan ni Marco at Doña Estrella sa kabilang silid, tila nakikita ni Lucia ang sarili niyang kinabukasan sa likod ng mga rehas ng rehas, habang ang taong minahal niya ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Inangat ni Lucia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagkaroon ng isang kakaibang ningas. Hindi ito ang ningas ng galit na madaling mapuksa, kundi ang ningas ng isang babaeng wala nang balak pang magpapi. Tinitigan niya ang dokumentong nasa mesa, ang panulat na naghihintay ng kanyang lagda, at ang anino ni Marco na tila isang dambuhalang nagbabanta. Eksaktong 7:00 ng gabi, tumunog ang doorbell ng mansyon. Dumating na ang mga bisita, kasama na ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Huminga ng malalim si Lucia, hinubad ang kanyang apron, at marahas na pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balikang mangyayari. Lucia, ano ba? Nasaan na ang mga baso? Nandito na sila. Sigaw ni Marco mula sa sala. Ang boses ay puno ng awtoridad at kawalan ng galang. Dahan-dahang lumakad si Lucia patungo sa pintuan, ngunit hindi upang magsilbi. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone, kung saan mabilis niyang kinuha ang litrato ng mensaheng nabasa niya. Ang kanyang hakbang ay hindi na katulad ng dati na tila laging humihingi ng paumanhin sa mundo. Ngayon, ang bawat yabag niya ay tila isang babala. Pagbukas ng pinto, bumungad ang nakasisilaw na ngiti ni Vanessa Cruz, na nakasuot ng pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Tumingin si Vanessa kay Lucia, isang tingin na puno ng pambabastos at pait na tila ba isang langaw lamang ang kaharap nito. "Oh, hi Lucia. Can you take my coat? It's a bit chilly outside," sabi ni Vanessa sabay abot ng mamahaling balabal sa kanya. Tumingin si Lucia kay Vanessa, pagkatapos ay kay Marco na nasa likuran nito, at kay Doña Estrella na nakangiti ng may katusuhan. Ang katahimikan ni Lucia ay tila isang nagbabadyang unos na nagpatahimik sa buong silid. "Lucia, did you hear her? Kunin mo ang coat ni Vanessa," pag-uulit ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa yelo. Dahan-dahang inabot ni Lucia ang coat, ngunit bago pa man ito tuluyang makuha, binitiwan niya ito sa sahig. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tela ang pumunit sa katahimikan. Lahat ay natigilan. Ang mukha ni Marco ay biglang namula sa galit, habang si Doña Estrella ay napasinghap sa gulat. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Lucia?" Asik ni Marco. Tiningnan siya ni Lucia ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi kailanman nakita ni Marco sa loob ng 8 taon. Isang tinging puno ng kamandag at katotohanan. "Ang mga dokumento, Marco. Nabasa ko na ang lahat." Ang tanging nasabi ni Lucia sa boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki sa takot at gulat, habang si Vanessa ay biglang napakapit sa braso ni Marco. Ang tensyon sa silid ay tila isang kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. "Pulutin mo yan, Lucia. Huwag mong idaan sa harap ko ang pagiging bastos mo. Nakakahiya ka sa mga bisita." "Bakit, Marco? Natatakot ka bang makita nila kung gaano mo ako kinakawawa sa loob ng bahay na ito? O natatakot ka dahil alam ko na ang balak mong pagtakas patungong Australia at pag-iwan sa akin ng lahat ng utang mo? Wala kang alam sa sinasabi mo. Masyado mo lang binibigyang kahulugan ng mga nababasa mo. Documents yan para sa proteksyon ng pamilya, hindi para ipahamak ka." "Pamilya? Aling pamilya, Marco? Yung pamilyang binuo natin sa loob ng 8 taon?
O yung pamilyang balak mong simulan kasama ang babaeng yan habang ako ay nabubulok sa kulungan? Huwag kang umarte na akala mo ay napakalaking kawalan mo. Sino ka ba bago kita pinakasalan? Isang hamak na tagapagluto ng kakanin sa probinsya. Ako ang nag-angat sa iyo sa putik, kaya matututo kang tumanaw ng utang na loob. Utang na loob. Marco, baka nakakalimutan mo, ang putik na sinasabi mo ang siyang nagluwal ng puhunan para sa kumpanyang ipinagmamalaki mo ngayon. Ibinenta ko ang huling alaala ng mga magulang ko para lang magkaroon ka ng pangarap. Stop it! I don't want to hear your drama anymore. Pulutin mo ang coat ni Vanessa at bumalik ka sa kusina bago ko tuluyang makalimutan na asawa pa kita. Ang bawat kataga ni Marco ay tila mga hampas ng latigo na nag-iiwan ng mahahapdi na sugat sa dangal ni Lucia. Sa harap ni Vanessa na tila nagpipigil ng tawa at ni Doña Estrella na nakatingin ng may matinding pandidiri, naramdaman ni Lucia ang sukdulang pag-iisa, ang bahay na itinuring niyang kuta at kanlungan sa loob ng halos isang dekada ay tila naging isang malaking selda na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Tumayo si Doña Estrella at lumapit kay Lucia. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang tunog ng mga alahas na tila kumakalansing na parang mga kadena. Huminto ang matanda sa harap ni Lucia, sapat na malapit para maamoy ni Lucia ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng pawis at ulam na nasa kanyang balat. Isang masakit na salita ang bumitaw mula sa bibig ni Doña Estrella. Tinawag niyang ingrata at ambisyosa si Lucia. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa si Lucia dahil binigyan siya ng pagkakataong tumira sa isang mansyon, kahit na ang totoo ay mas masahol pa sa trato sa isang hayop ang natatanggap niya rito. Sa isang sulok ng kanyang isipan, bumalik ang gunita ni Lucia 8 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang init ng araw sa kanilang bukid habang pinagmamasdan ng huling piraso ng lupang iniwan ng kanyang ama. Buong pagtitiwala niyang ibinigay ang pera kay Marco, naniniwala na ang tagumpay ng lalaki ay tagumpay din nilang dalawa. Ngunit ang bawat pawis na pumatak sa lupang iyon ay tila naging luha na lamang ngayong gabi. Biglang hinawakan ni Marco ang braso ni Lucia ng may puwersa, sapat na upang mag-iwan ng mapulang marka sa maputla niyang balat. Hinila niya si Lucia patungo sa isang sulok ng sala, malayo sa pandinig ni Vanessa, ngunit sapat para marinig ang bawat pagbabanta. Binanggit ni Marco ang pangalan ni Nanay Rosa, ang ina ni Lucia na kasalukuyang nakaratay sa ospital dahil sa komplikasyon sa puso. Doon ay tila gumuho ang huling pader ng katatagan ni Lucia. Sinabi ni Marco na sa isang kumpas lang ng kanyang daliri, maaari niyang itigil ang pagbabayad sa lahat ng hospital bills at gamot ng matanda. Maaari niyang hayaang mamatay ang ina ni Lucia nang walang kalaban-laban kung hindi susunod si Lucia sa kanyang gusto. Ang takot na nadama ni Lucia para sa sariling kaligtasan ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na uri ng takot. Ang takot na mawala ng tanging mahal sa buhay na natitira sa kanya. Napako si Lucia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit. Ang galit na kanina ay nag-aalab ay tila binuhusan ng malamig na tubig ng katotohanang hawak ni Marco ang buhay ng kanyang ina. Habang nagpapatuloy ang tawanan sa sala, dahan-dahang lumakad si Lucia pabalik sa kusina. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng 100 sako. Dinampot niya ang kanyang lumang apron na nakasabit sa gilid ng lababo. Inamoy niya ito. Amoy bawang, amoy sibuyas, amoy ng lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya para sa pamilyang ito. Ito ang amoy ng kanyang pagiging biktima, ngunit ito rin ang magiging amoy ng kanyang muling pagbangon. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng kusina na nagsisilbing pahingahan niya. Doon, sa ilalim ng kanyang kama, ay may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tiningnan ang isang lumang calling card na kulay asul. Nakasulat doon ang pangalang Rafael Mendoza, isang abogado at kaibigan mula sa kanyang kabataan
na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang lihim na pag-asa ang nagsimulang kumutitap sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naputol nang makarinig siya ng malakas na katok sa pinto. Pumasok si Angela, ang kanyang pinsan na nagsisilbing kanang kamay din ni Marco sa kumpanya. May hawak si Angela na isang puting sobre. Ang mukha nito ay walang bakas ng kahit anong awa. Inilapag ni Angela ang sobre sa harap ni Lucia. Ito ay isang eviction notice para sa maliit na bahay na tinutuluyan ng ina ni Lucia sa probinsya. Sinabi ni Angela na dahil hindi na raw nababayaran ng mortgage, kukunin na ito ng bangko. Ang kumpanya ni Marco na siyang humawak ng mga papeles nito ay wala nang balak pang tumulong. Tiningnan ni Lucia ang sobre, pagkatapos ay ang pinsan na itinuring niyang kapatid. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang lahat ay tila nagkakaisa upang saktan siya sa pinakamasakit na paraan. Lucia, huwag ka nang lumaban. Pirirmahan mo na yung debt transfer bukas at baka sakaling kausapin ko si Marco na bigyan pa ng kaunting extension ang nanay mo sa ospital. Wika ni Angela bago lumabas ng silid. Naiwan si Lucia sa gitna ng kadiliman ng maliit na silid. Hawak niya ang calling card sa isang kamay at ang eviction notice sa kabila. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Eksaktong 11:00 ng gabi, tumunog ang telepono sa pasilyo. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali at kaba. Ma'am Lucia, ang pasyente po si Mrs. Rosa Ramos. Bigla pong bumaba ang vital signs niya. Kailangan po nating magsagawa ng emergency procedure, pero kailangan po ng initial deposit para sa mga gamot at kagamitan. Sabi po ng asawa niyo, hindi na raw po valid ang insurance niyo. Marco, nakikiusap ako sa iyo. Ang buhay ni nanay ang nakataya rito. Isang pirma mo lang sa guarantee letter, sisimulan na nila ang operasyon. I told you my conditions, Lucia. Simple lang naman ang hinihingi ko. Pirirmahan mo ang debt transfer at ang quitclaim at babayaran ko lahat ng kailangan sa ospital. Negosyo ito, hindi charity. Pati ba naman ang buhay ng nanay ko, gagawin mong bargaining chip? 8 taon, Marco. 8 taon akong nagsilbi sa inyo. Wala na ba talagang natitirang konsensya sa katawan mo? Konsensya? Lucia, let's be realistic. You're just a liability now. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, prove your worth. Sign the papers. Kung hindi, huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag inilabas ang bangkay niya sa emergency room. Hayop ka. Wala kang puso. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginagawa mo sa amin ngayon. Then don't forget it. Pero habang nag-iisip ka, tumatakbo ang oras ng nanay mo. Choice mo yan, Lucia. Your pride or your mother's life? Ang bawat salita ni Marco ay tila mga malamig na pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng maingay at magulong pasilyo ng pampublikong ospital, nakatayo si Lucia na tila isang estatwa. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng nagmamadaling mga gulong ng stretcher ay tila nagiging isang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay madudurog sa tindi ng sakit at galit. Mabilis na ibinaba ni Marco ang telepono. Iniwan si Lucia sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Napasandal si Lucia sa malamig at bitak-bitak na pader ng ospital. Tumingin siya sa kanyang pitaka. Walang laman, kundi ang ilang barya at ang calling card ni Rafael Mendoza na kanina pa niya tinititigan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng intensive care unit. Doon, nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na napapalibutan ng mga kumukutitap na makina at mga tubo na tila mga baging na sumasakal sa matanda. Ang mukha ng kanyang ina ay maputla, payat at puno ng paghihirap. Ito ang babaeng nagtanim, nag-ani at naglako ng mga kakanin para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon, ang buhay nito ay nakadepende sa isang lalaking walang ibang alam
kundi ang manlamang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Inasahan ni Lucia na si Marco ang darating upang magdala ng tulong, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang nakakalokong ngiti ni Vanessa Cruz. Nakasuot ang babae ng isang mamahaling puting bestida, may hawak na designer bag at tila naglalakad sa isang fashion runway sa halip na sa isang lugar ng pighati. Huminto si Vanessa sa harap ni Lucia. Ang bawat yabag ng kanyang high heels ay tila nanunukso. Sinabi ni Vanessa na sayang naman daw ang drama ni Lucia dahil kahit ano raw ang gawin nito, nakaplano na ang lahat. Binanggit ni Vanessa na sila ni Marco ay bibili na ng bahay sa Sydney sa susunod na linggo, habang si Lucia naman ay tiyak na magpapalipas ng oras sa korte dahil sa mga utang na iiwan sa kanya. Hindi nakatiis si Lucia. Sa isang mabilis na pagkilos, hinarap niya si Vanessa. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Si Angela, ang kanyang pinsan na itinuring niyang kapatid, ay nakatayo sa likuran ni Vanessa. May dalang kape at tila kabilang na rin sa kampo ng mga kaaway. Lumapit si Angela kay Lucia at bumulong. Doon nalaman ni Lucia ang katotohanang mas masakit pa sa pagkamatay. Inamin ni Angela na siya ang nagpunta sa bahay ni Nanay Rosa noong nakaraang gabi. Sinabi ni Angela sa matanda ang lahat, ang tungkol sa pangangaliwa ni Marco, ang tungkol sa balak na pagtakas, at ang balak na ipit sa utang kay Lucia. Ang stroke ng kanyang ina ay hindi isang aksidente. Ito ay dulot ng sinadyang pagpapasakit ng sarili niyang kadugo. Bakit, Angela? Bakit mo ginawa yon sa kanya? Tanong ni Lucia sa boses na nanginginig sa matinding puot. Ngumisi si Angela at sinabing kailangan niya ring isipin ang sarili niyang kinabukasan. Sinabi niya na pagod na siyang maging anino lang ni Lucia. Ang laging pangalawa, ang laging umaasa sa mumo ng pamilya Ramos. Ngayon, sa panig ni Marco, magkakaroon siya ng pagkakataong makaalis sa bansang ito at magsimulang muli sa Australia. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang mahabang beep mula sa loob ng ICU. Ang alarm ng monitor ng kanyang ina. Nagkagulo ang mga nurse at doktor. Mabilis silang pumasok sa silid ni Nanay Rosa. Dala ang mga kagamitan para sa resuscitasyon. Napaluhod si Lucia sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Pinanood niya ang mga doktor na pilit ibinabalik ang pintig ng puso ng kanyang ina. Sa kabilang banda, narinig niya ang mahinang tawa ni Vanessa at Angela habang naglalakad palayo. Tila walang anumang nangyaring trahedya. Isang oras ang lumipas. Lumabas ang doktor na may mabigat na mukha. Sinabi nito na nagawa nilang i-stabilize ang pasyente, ngunit kritikal pa rin ang kondisyon nito. Kung hindi maisasagawa ang operasyon sa loob ng susunod na 6 na oras, mawawalan na sila ng pagkakataon. Tumayo si Lucia. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot o pagsuko. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging bakal. Kinuha niya ang calling card ni Rafael Mendoza sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Lumabas siya ng ospital at hinarap ang bumubuhos na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng kanyang kahinaan. Tumingin siya sa langit. Ang kidlat ay gumuhit sa kadiliman, tila sumasalamin sa galit na namuo sa kanyang dibdib. Patawad, Nanay, dahil hinayaan kong tapakan nila tayo. Patawad dahil naniwala ako sa mga taong walang kaluluwa. Bulong ni Lucia sa gitna ng unos. Pero pangako ko sa iyo, hinding-hindi nila makukuha ang gusto nila. Kung kailangang maging demonyo ako para makuha ang katarungan, gagawin ko. Hinding-hindi na ako ang katulong nyo. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang pampublikong telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig habang pinipindot ang numero ni Rafael. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang babala sa pamilya Villanueva. Sa kabilang linya,
Isang baritono at kalmadong boses ang sumagot. Hello? This is Attorney Rafael Mendoza. Who is this? Huminga ng malalim si Lucia. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng determinasyon. Rafael, ito si Lucia. Kailangan ko ng tulong mo. At sa pagkakataong ito, handa na akong sunugin ang lahat ng itinayo nila. Huwag kang lumapit, Rafael. Basang-basa ako, madumi ako. Baka madumihan ko lang ang kotse mo. Wala akong pakialam sa kotse ko, Lucia. Ang pakialam ko ay ikaw. Bakit ka nandito sa gitna ng ulan? Bakit ka naglalakad ng walang sapin sa paa sa ganitong oras? Wala na akong ibang mapuntahan. Wala na akong mahihilingan ng tulong. Si Marco, ang nanay ko, lahat sila. Tinalikuran na ako. Hindi kita tatalikuran. Hinding-hindi ko gagawin yon. Halika, pumasok ka sa loob. Ligtas ka na ngayon. Nandito na ako. Bakit, Rafael? Pagkatapos ng maraming taon na hindi tayo nagkita, bakit tinutulungan mo pa rin ako? Dahil matagal na kitang hinintay, Lucia. At dahil may utang na loob din ang mga Villanueva na dapat nilang bayaran, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa akin. Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Lucia. Sa gitna ng madilim na kalsada, kung saan ang tanging liwanag ay ang mga headlight ng sasakyan ni Rafael, naramdaman ni Lucia ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang bawat patak ay tila humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Dahan-dahang inakay ni Rafael si Lucia patungo sa loob ng sasakyan. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba isang mamahaling kristal ang kanyang hawak na anumang sandali ay maaaring mabasag. Nang makaupo na sila sa loob, binalot ni Rafael si Lucia ng kanyang sariling Amerikana. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ni Rafael ay agad na nagpatahimik sa nagngangalit na isipan ni Lucia. Dinala ni Rafael si Lucia sa kanyang opisina. Isang lugar na puno ng mga libro, mga legal na dokumento, at ang amoy ng lumang papel. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp, tiningnan ni Rafael ang mga litrato sa cellphone ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang bawat detalye ng debt transfer at quitclaim na ginawa ni Marco. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Rafael. Sinabi niya na ang ginagawa ni Marco ay hindi lamang isang simpleng paglilipat ng utang. Isa itong sopistikadong paraan ng financial fraud. Ipinaliwanag ni Rafael na sadyang ginawang komplikado ang mga papeles upang malito si Lucia. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ng pirma ni Lucia ay magsisilbing ebidensya laban sa kanya sa oras na ideklara ang bangkarote ng kumpanya. Hindi ka nila biktima, Lucia, sabi ni Rafael habang tinititigan siya ng malalim. Ginagawa ka nilang panangga. Gusto nilang ikaw ang humarap sa bala habang sila ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Napayuko si Lucia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng mainit na tsaa na ibinigay ni Rafael. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kumpirmasyon sa kanyang mga kinatatakutan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naramdaman ni Lucia ang pagbuo ng isang matibay na determinasyon sa kanyang dibdib. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyong puti na may nakaburdang letrang R sa kanto. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga tuyong bakas ng luha sa pisngi ni Lucia. Ang sandaling iyon ay tila nagpabalik sa kanila noong panahon ng kanilang kolehiyo, kung saan si Rafael ay laging nasa likuran ni Lucia, handang tumulong sa bawat pagkakataon. Naalala mo ba ito? Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Ito rin ang panyong ibinigay ko sa iyo noong umiyak ka dahil sa hirap ng mga exams natin. Sabi ko sa iyo noon, huwag kang susuko dahil may mas malaking plano ang tadhana para sa iyo. Napangiti ng bahagya si Lucia, isang ngiti na puno ng pait at pasasalamat. Ngunit ang lambing sa silid ay biglang napalitan ng isang seryosong aura nang bumalik si Rafael
sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na folder na kulay asul. Sinabi ni Rafael na mayroon siyang matagal nang sinusubaybayang kaso laban sa pamilya Villanueva. Inamin niya na ang kanyang sariling pamilya ay naging biktima rin ng katusuhan ni Don Ricardo, ang ama ni Marco. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang pagtulong niya kay Lucia ay hindi lamang dahil sa kanilang nakaraan, kundi dahil ito na ang pagkakataon upang makuha ang katarungang matagal na niyang hinahangad. Tutulungan kita, Lucia, deklara ni Rafael, hindi bilang isang biktima na nangangailangan ng awa, kundi bilang katuwang sa pagpapabagsak sa mga taong kumuha ng lahat mula sa atin. Pero kailangan kong magtiwala ka sa akin. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Inilahad ni Rafael ang isang lihim na dokumento na nakuha niya mula sa isang insider sa bangko. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang Villanueva Logistics ay hindi tunay na pagmamay-ari ni Marco. Ang kumpanya ay nakarehistro sa ilalim ng isang holding company na may mas malalim at mas madilim na sikreto. Tingnan mo ito, sabi ni Rafael sabay turo sa isang pirma sa ilalim ng dokumento. Ang kumpanyang ito ay itinayo gamit ang mga pondo na ilegal na kinuha mula sa isang namayapang negosyante. At ang pirma rito, hindi ito kay Marco o kay Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Lucia nang makita ang tatak ng kumpanya. Ang selyo ng Villanueva Logistics ay may isang maliit na marka sa gilid. Isang markang pamilyar sa kanya mula sa mga lumang gamit ng kanyang ama. Ang kaba sa dibdib ni Lucia ay tila naging isang malakas na dagundong. Sa loob ng 8 taon, naniniwala siya na ang lahat ng yaman ni Marco ay galing sa kanyang sakripisyo. Ngunit ang dokumentong nasa harap niya ay nagsasabi ng isang mas masakit na katotohanan. Ang kumpanya ay binuo mula sa mismong nakaw na yaman na dapat ay sa pamilya ni Lucia. Ibig mong sabihin, ang lahat ng ito? Hindi matapos ni Lucia ang kanyang sasabihin. Oo, Lucia, sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Ang kumpanyang pinaglingkuran mo ng 8 taon ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na dangal. At ang ebidensyang ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Ano yang hawak mo, Angela? Bakit mo binubuksan ang personal kong cabinet sa oras na ito ng gabi? Lucia, nagulat naman ako sa'yo. Ano? May hinahanap lang akong importante na naiwan ni Marco rito kanina. Sabi niya, tingnan ko raw kung nandito yung original copy ng title ng lupa niyo sa probinsya. At kailan ka pa naging tauhan ni Marco pagdating sa mga ari-arian ko? Hindi ba't pinsan kita? Hindi ba't kapatid ang turing ko sa'yo mula pa noong mga bata tayo? Pinsan? Kapatid? Huwag kang ngang magpatawa, Lucia. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nakasunod sa'yo. Ako ang tagabitbit ng gamit mo, ang tagasalo ng mga sermon para sa'yo. Ngayon, pagkakataon ko na para unahin ang sarili ko. Kaya ba pati ang buhay ng nanay ko itinaya mo? Sinadya mong saktan ng matanda para lang makuha ang gusto mo? Kasalanan niya yon. Masyado siyang mahina. At ikaw, Lucia, masyado kang kampante. Akala mo ba, mananatili kang reyna sa pamamahay na ito habang ako ay nananatiling tagasilbi mo lang? Hindi na ngayon. Hawak ko na ang kailangan ni Marco at sa oras na ibigay ko ito sa kanya, wala ka ng halaga sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Angela ay tila isang malamig na hanging dumaan sa silid. Nagdadala ng amoy ng pagtataksil na mas masahol pa sa nabubulok na basura. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, nakita ni Lucia ang kanyang pinsan na mahigpit na nakahawak sa isang pulang folder. Ang folder na naglalaman ng tanging yaman na natitira sa kanya at sa kanyang ina. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama na ngayon ay balak na namang nakawin ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Dahan-dahang lumapit si Lucia. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na katulad ng dati na tila laging nanginginig sa takot. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa sahig na yari sa nara ay tila isang babala. Tinitigan niya si Angela,
Ang babaeng kasama niya sa paglaki, ang babaeng binihisan niya, pinakain, at binigyan ng trabaho. Ngayon, ang mukha ni Angela ay hindi na ang mukha ng isang pinsan, kundi isang kaaway na handang manuklaw anumang sandali. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Angela habang binubuklat ang folder. Sinabi niya na matagal na niyang pinlano ang lahat. Inamin niya na siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Marco tungkol sa bawat galaw ni Lucia, tungkol sa bawat sentimo na itinatago ni Lucia para sa gamot ng kanyang ina, at tungkol sa pakikipagkita nito kay Rafael. Ang bawat lihim na akala ni Lucia ay ligtas ay matagal na palang naging armas laban sa kanya. Bakit, Angela? Kulang pa ba ang lahat ng ibinigay ko sa'yo? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na puno ng pighati. Lalong tumalim ang tingin ni Angela. Sumigaw siya na pagod na siyang maging anino, pagod na siyang maging pangalawa lamang. Sinabi niya na sa Australia, kasama ni Marco at Vanessa, magkakaroon siya ng sariling pangalan, sariling pera, at hindi na siya kailanman tatawaging pinsan lang ni Lucia. Ang inggit na matagal na palang nakatanim sa puso ni Angela ay naging isang dambuhalang puno na sumakal sa huling bakas ng kanilang pagmamahalan bilang pamilya. Sa isang iglap, sinubukan ni Lucia na agawin ang folder. Nagkaroon ng mabilis na pagbubuno sa gitna ng silid. Ang tunog ng mga papel na nagkagasgas at ang pagkalabog ng mga gamit na nahuhulog mula sa mesa ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Ngunit dahil sa hina ng katawan ni Lucia dulot ng puyat at pagod, mabilis siyang naitulak ni Angela patungo sa gilid ng cabinet. Napaupo si Lucia sa sahig. Ang kanyang braso ay tumama sa matulis na kanto ng kahoy. Ngunit sa halip na umiyak, tiningnan niya ang isang litratong nahulog mula sa cabinet. Ang tanging litrato nilang magpinsan noong sila ay mga bata pa. Suot ang mga damit na gawa sa lumang sako ng harina. Ngunit masaya at walang muwang. Mabilis na pinulot ni Lucia ang litrato at marahas itong pinunit sa harap ni Angela. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ang huling hibla ng kanilang relasyon na tuluyan ng naputol. Mula sa sandaling ito, Angela, wala na akong pinsan. Wala na akong pamilyang kinikilala sa'yo. Deklara ni Lucia sa boses na kasing lamig ng yelo. Kunin mo na ang folder na yan, ibigay mo kay Marco. Pero tandaan mo ito, ang bawat hakbang niyo patungong Australia ay magiging hakbang niyo rin patungo sa sarili niyong impyerno. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Inayos niya ang kanyang buhok at ang kanyang damit. Pagkatapos ay hinarap si Lucia ng may sukdulang kapal ng mukha. Sinabi ni Angela na huli na ang lahat para sa mga banta ni Lucia dahil bukas na bukas din ay aalis na sila. Iniwan niya si Lucia na nakasalampak sa sahig. Dala ang folder na tila isang tropeyo ng kanyang pagtataksil. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Angela ay umaling-aungaw sa labas ng mansyon. Tila isang huling pangungutya sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Lucia sa madilim na silid. Ngunit sa kanyang kamay, meron siyang hawak na isang maliit na bagay na hindi napansin ni Angela sa gitna ng kanilang pagbubuno. Ang cellphone ni Angela na nahulog mula sa bulsa nito. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng mga bank account details at isang flight itinerary. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng alikabok sa kanyang damit at kinuha ang kanyang sariling telepono. Rafael, nandito na ang kailangan natin. Bulong ni Lucia sa kadiliman. Hindi lang titulo ng lupa ang kinuha niya. Ibinigay niya rin sa akin ang susi para sirain silang lahat. Akala mo ba ay hindi ko alam, Vanessa? Ang galing mong maglaro. Pero nakalimutan mong sa bawat palabas may nanonood sa dilim. Lucia, anong ginagawa mo rito sa clinic? Sinusundan mo ba ako? Marco will be furious if he finds out you're harassing me. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Marco para takutin ako. Ang itanong mo sa sarili mo,
Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang ang anak na ipinagmamalaki niya ay isa lamang malaking kasinungalingan? Wala kang alam. I have the records. I am pregnant with his heir. Talaga? Ang records na galing sa doktor na binayaran mo? O baka naman ang records na nagpapakita na 3 buwan ka ng buntis? Gayong 2 buwan pa lang kayong nagsasama ni Marco. Umalis ka rito, Lucia. Guard, may baliw na babae rito. Aalis ako, Vanessa. Pero tandaan mo, ang bawat pekeng ngiti mo sa harap ng salamin ay may katapat na kabayaran. Enjoy your fake life while it lasts. Ang hangin sa loob ng pribadong klinika ay tila naging kasing lamig ng yelo habang naglalakad palayo si Lucia. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na tiles ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng kanyang bag, mahigpit niyang hawak ang isang kopya ng logbook na palihim niyang kinuha mula sa nurse's station. Isang maliit na tagumpay na nakuha niya dahil sa kanyang pagmamasid at sa tulong ng impormasyong nakuha niya mula sa cellphone ni Angela. Ngunit ang tagumpay na ito ay simula pa lamang. Alam ni Lucia na kailangan niyang pasukin ang puso ng kaaway upang mahanap ang huling piraso ng puzzle. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ng bahay ay tila isang babala. Ang amoy ng mamahaling insenso ni Doña Estrella ay humahalimuyak sa pasilyo, tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok. Dahan-dahang lumapit si Lucia sa silid ni Doña Estrella. Ang pintuan na yari sa mabigat na kahoy ay tila isang dambuhalang nagbabantay sa mga lihim ng pamilya. Hinintay ni Lucia na makaalis ang matanda para sa hapon nitong pasyal sa hardin. Sa pamamagitan ng susi na matagal na niyang itinatago, isang susing iniwan sa kanya ng dating mayordoma na pinalayas ni Estrella, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng kandado ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng dilim at ng amoy ng lumang gamit. Ang silid ni Doña Estrella ay tila isang museo ng mga nakaw na alaala. Bawat sulok ay puno ng mga mamahaling antigong kagamitan na tila ba ang bawat isa ay may kwentong itinago. Mabilis na nagtungo si Lucia sa maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang matanda na nagbubukas nito, kaya kabisado niya ang bawat galaw ng mga daliri ni Estrella. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ay tila isang musikang puno ng panganib. Nang bumukas ang pinto ng vault, bumungad sa kanya ang mga tumpok ng dokumento, ang mga tunay na testamento at mga kasulatan na matagal nang hinihanap ni Rafael. Ngunit sa ilalim ng mga papeles, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang lumang locket na ginto. Kupas na ang kulay, ngunit nananatiling marilag. Dahan-dahan itong binuksan ni Lucia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang litrato sa loob. Isang lalaki na may matitigas na panga, malalim na mga mata, at isang ngiting tila pamilyar sa bawat panaginip ni Lucia. Ang lalaking ito ay kamukhang-kamukha niya. Isang wangis na hindi kailanman nagmula sa lalaking itinuring niyang ama sa probinsya. Ang kanyang puso ay tila naging isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? Bakit ito nasa pag-iingat ni Doña Estrella? At bakit tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tumatawag sa imaheng nasa kanyang kamay? Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang bawat pagkakataon na pinaramdam sa kanya na hindi siya kabilang, ay tila nagkaroon ng sagot sa isang maliit na piraso ng ginto. Sa gitna ng kanyang pagtulala, narinig ni Lucia ang tunog ng papalapit na mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng saklay ni Doña Estrella sa sahig na nara ay tila isang hatol ng kamatayan. Papalapit ito ng papalapit, kasabay ng boses ng matanda na may kinakausap sa telepono tungkol sa pagpapabilis ng pag-alis ni Marco. Mabilis na ibinalik ni Lucia ang mga dokumento, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, nahulog ang locket sa sahig.
Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Dali-dali niya itong pinulot at isinilid sa kanyang bulsa habang mabilis na isinasara ang vault. Humahangos siyang nagtungo sa pintuan, ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Pinihit niya ang hawakan ng pinto. Saktong pagbukas nito ay bumungad sa kanya ang figura ni Doña Estrella. Ang matanda ay nakatayo roon. Ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kanyang maputlang mukha. Ang kanyang anino ay dambuhalang bumalot kay Lucia, tila isang kulungang walang pintuan. Anong ginagawa mo sa loob ng silid ko, Lucia? Ang boses ni Doña Estrella ay tila isang malamig na kumpas ng kamatayan na nagpatahimik sa buong mundo. Anong ginagawa mo sa silid ko, Lucia? Magnanakaw ka na rin ba ngayon, bukod sa pagiging pabigat sa anak ko? Hindi ako magnanakaw, Doña Estrella. Hinahanap ko lang ang mga dokumentong matagal niyo nang itinatago. Ang mga dokumentong magpapatunay kung kanino ba talaga galing ang lahat ng kayamanang ipinagmamalaki niyo. How dare you? Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Kung hindi dahil sa awa namin, baka namamatay ka na sa gutom sa probinsya. Awa o takot? Natatakot kayo na baka malaman ng lahat na ang Grand Heritage Hotels at ang Villanueva Logistics ay itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na testamento na ang kapatid niyo mismo ang pinagnakawan niyo? Manahimik ka. You don't know anything. You are nothing but a commoner, a nobody that we picked up from the dirt. Maaaring wala akong pangalan ngayon, pero ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon. Ang locket na ito, ang lalaking nasa loob nito, sino siya? At bakit tila kilalang kilala niyo ang bawat detalye ng mukha niya? Ang boses ni Doña Estrella ay tila isang matalas na lagari na pilit pumuputol sa huling pasensya ni Lucia. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang galit sa mga mata ng matanda. Humigpit ang hawak ni Doña Estrella sa kanyang saklay. Ang kanyang mga buko-buko ay pumuti sa tindi ng pagkakahawak. Tila ba nais niyang gamitin ito bilang sandata laban sa katotohanang unti-unting lumalabas. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Lucia. Ang tunog ng bawat mabigat na hakbang nito ay tila isang hatol na nagpapayanig sa sahig na narra. Sinabi ni Estrella na ang pagiging ambisyosa ni Lucia ang siyang magiging mitsa ng sarili nitong kapahamakan. Sa pamamagitan ng gaslighting, pilit niyang pinalalabas na si Lucia ang may sala, na si Lucia ang sumira sa katahimikan ng pamilya, at si Lucia ang dapat humingi ng tawad sa lahat ng kabutihang ginawa nila. Ngunit sa loob ng dibdib ni Lucia, ang takot ay napalitan na ng isang malamig at matigas na paninindigan. Ang kanyang puso ay tila isang batingaw na tumutunog para sa katarungan. Ramdam niya ang bigat ng gintong locket sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig nito sa kanyang balat ay tila nagbibigay ng lakas na hindi niya inaakalang taglay niya. Habang nagpapatuloy ang pag-atake ni Estrella, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lucia. Isang mensahe mula kay Rafael. Kahit na nakatitig sa matanda, mabilis na sinulyapan ni Lucia ang screen. Doon ay nakasulat ang resulta ng investigasyon ni Rafael tungkol sa nakaraan ng pamilya Villanueva. Isang lihim na testamento ang natuklasan ni Rafael sa isang lumang munisipyo sa probinsya. Ang kapatid ni Doña Estrella, si Victoria, ay may kaisa-isang anak na lalaki na itinago sa publiko bago ito pumanaw. Ang lahat ng yaman, ang Grand Heritage at ang malawak na lupain ay dapat na napunta sa lalaking iyon. Ngunit gamit ang katusuhan at mga peking pirma, pinalabas ni Estrella na sa kanya iniwan ang lahat. Ang lalaking nasa locket ay si Eduardo, ang kaisa-isang tagapagmana na nawala na parang bula 3 dekada na ang nakalilipas. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Lucia. Ang bawat sakripisyo niya para sa mga Villanueva, ang bawat pagyuko niya sa harap ni Estrella ay naging mas masakit
dahil nalaman niyang ang mga taong ito ay mga manunulot mula pa sa simula. Sila ang mga anay na dahan-dahang umubos sa dangal at yaman ng ibang tao para lamang magmistulang mga higante. Eduardo, bulong ni Lucia, ang kanyang boses ay tila isang multong bumalik mula sa nakaraan. Ang lalaking ninakawan niyo ng buhay at kinabukasan, ang lalaking kamukhang kamukha ko. Biglang natigilan si Doña Estrella. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng puot, ay biglang nabalot ng isang nakapanlulumong putla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila may mga salitang nais kumawala, ngunit hindi niya magawa. Ang bawat pader ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 30 taon ay tila nagsisimula ng gumuho sa isang pangalan lamang. Saan mo nakuha ang pangalang yan? Tanong ni Estrella, sa boses na tila isang huling hininga. Hindi na mahalaga kung saan. Sagot ni Lucia habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ang mahalaga ay alam ko na ang sikreto niyo. At hindi lang ako, kundi pati na rin ang batas. Ang bawat sentimong kinuha nyo, ang bawat buhay na sinira nyo, ay may kabayaran na ngayon. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Estrella at ang malakas na tibok ng puso ni Lucia. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang mas malalim na panganib ang nabubuo. Ang matanda ay hindi basta-basta susuko. Biglang tumayo ng tuwid si Estrella. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng isang uri ng katusuhan na mas matindi pa sa dati. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing, hindi pa tapos ang laban. Matalino ka, Lucia. Mas matalino kaysa sa inaasahan ko. Wika ni Estrella habang dahan-dahang pinipress ang isang silent alarm button sa ilalim ng kanyang mesa. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Sa bahay na ito, ang boses ko ang batas. At sa labas ng silid na ito, ikaw ay wala kundi isang babaeng nawawala sa sarili. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng barong. Ang mga security detail ng pamilya Villanueva. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Tila mga makina na sumusunod lamang sa utos ng kanilang amo. Take her, utos ni Estrella. Ang kanyang daliri ay nakaturo kay Lucia na tila ba isang basura itong dapat itapon. Dalhin siya sa bodega sa likod at siguraduhin niyong hindi siya makakaalis hanggat hindi natatapos ang lahat ng plano ni Marco. Tapusin na ang babaeng yan bago pa siya makapagsalita. Ang bawat hibla ng takot sa katawan ni Lucia ay muling bumangon. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pagnanais na mabuhay. Habang papalapit ang mga lalaki, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Umaasa na ang signal ay sapat pa para sa isang huling mensahe. Pirirmahan mo na ba ang mga papeles na ito, Lucia? O gusto mo talagang mabulok dito sa bodega habang kaming lahat ay nagpapakasasa sa ibang bansa? Marco, nakikiusap ako sa iyo. Ang nanay ko, kailangan niya ng operasyon. Kung gagawin ko ba ang gusto mo, titiyakin mong ligtas siya. Of course, once you sign this debt transfer and the quitclaim, I'll authorize the full payment for her hospital bills. It's a fair trade, don't you think? Ang kalayaan mo kapalit ng buhay ng nanay mo. Bakit kailangang umabot sa ganito, Marco? 8 taon kitang minahal ng higit pa sa sarili ko. Ganito ba talaga ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Ang pag-ibig ay hindi nakakapagbayad ng utang, Lucia. At ang sakripisyo mo? Choice mo yon. Huwag mong isumbat sa akin ang mga bagay na ginawa mo ng kusa. Now, sign. Pagod na ako sa kadramahan mo. Sige, gagawin ko na. Pipirma na ako. Pero pangako mo, ililigtas mo si nanay. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng madilim na bodega ay tila lason na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Lucia. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap sa kisame, nakatayo si Marco na tila isang hari ng kadiliman, habang ang mga kamay nito ay nakapamaywang at ang mukha ay puno ng mapang-aping tagumpay.
Inilapag nito ang mga dokumento sa ibabaw ng isang lumang kahoy na mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa matigas na ibabaw ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang kinuha ni Lucia ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng emosyon. Tiningnan niya ang bawat linya ng dokumento. Alam niya, mula sa mga turo ni Rafael sa kanya kagabi, na ang mga papeles na ito ay may mga butas na sadyang inihanda nila. Ang kanyang lagda ay magsisilbing pain, isang pain na lulunukin ni Marco ng buong-buo sa kanyang sobrang kumpiyansa. Pagkatapos niyang lagdaan ang huling pahina, kinuha ni Marco ang mga papeles ng may kasakiman. Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalaki. Isang tawang puno ng pangungutya na tila ba isang langaw lamang ang kanyang naitaboy. Hindi alam ni Marco na sa labas ng mansyon, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa dilim, ay kasalukuyang tinatapos ni Rafael ang paglilipat ng mga shares ng kumpanya sa pamamagitan ng isang espesyal na power of attorney na lihim na nilagdaan ni Lucia bago siya makulong. Nagawa ni Rafael na i-trace ang mga illegal na transaksyon ng mga Villanueva gamit ang mga ebidensya ng pandaraya sa buwis at ang katotohanang ang kumpanya ay binuo mula sa ninakaw na yaman ni Eduardo. Dahan-dahang inililipat ni Rafael ang kontrol ng mga assets patungo sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ng ina ni Lucia. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng mainit na sala ng mansyon, nagsimula ng maramdaman ni Vanessa at Marco ang unang hininga ng unos. Sinubukan ni Vanessa na gamitin ang kanyang credit card para sa huling shopping spree nito bago ang kanilang flight. Ngunit ang bawat pag-swipe ay nauuwi sa mensaheng nagsasabing ang account ay kasalukuyang frozen o under review. Ang tunog ng pagbagsak ng card sa counter at ang pagkapahiya ni Vanessa sa harap ng mga cashier ay simula pa lamang ng kanilang karma. Samantala, pinalabas na si Lucia mula sa bodega. Pinayagan siyang manatili sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Doon, sa harap ng isang maliit na salamin, tiningnan ni Lucia ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Sa halip, isang babaeng may matitigas na mata at matatag na puso ang nakatingin sa kanya. Isinuot niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na maliit na anghel, isang regalo mula kay Rafael na nagsilbing simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Kaunting tiis na lang, nanay, bulong ni Lucia habang dinaramdam ang lamig ng kwintas sa kanyang balat. Ang bawat luha mo, ang bawat hirap natin, ay babayaran nila ng higit pa sa inaakala nila. Eksaktong 10:00 ng umaga, sa susunod na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa opisina ng Villanueva Logistics. 3 lalaking nakasuot ng formal na barong at may dalang mga makakapal na folder ang pumasok sa main lobby. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyo ng katarungan. Sila ang mga auditor mula sa Bureau of Internal Revenue at mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission. Ang kanilang pagdating ay tila isang kidlat sa gitna ng maaraw na umaga. Nagsimula silang magtanong, kumuha ng mga computer records at mag-lock ng mga cabinet. Nasa loob ng kanyang opisina si Marco nang mabalitaan ang nangyayari. Ang kanyang mukha ay nagkulay abo. Ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling polo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga contacts sa gobyerno, ngunit bawat tawag ay nauuwi sa voicemail. Lahat ng mga taong binayaran niya noon ay tila biglang naglaho na parang bula. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marco si Lucia na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi ito ang Lucia na nakasuot ng maruming apron. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay kasing linaw ng dapit hapon. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia habang pinapanood ang pagguho ng kahariang itinayo ni Marco sa ibabaw ng kanyang mga luha. "Anong ginagawa mo rito, Lucia?"
Ikaw ba ang may gawa nito? Sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng desperation at galit. Tumingin si Lucia kay Marco, isang tingin na puno ng katahimikan at kapangyarihan. Hindi ako ang may gawa nito, Marco. Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa iyo. Sinabi ko sa iyo, ang bawat utang ay may kabayaran. At ngayon, dumating na ang oras ng paniningil. Ubusin mo na yung alak mo, Marco. Bukas, sa Australia na tayo mag-aalmusal. Sa wakas, maiiwan na natin ang lahat ng basura sa bahay na ito. Cheers, Vanessa. At para sa iyo, Lucia, huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Isilbi mo na ang huling hapunan na ihahanda mo para sa pamilyang ito. Gawin mong espesyal dahil baka sa kulungan ay hindi ka na makatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Bakit, Marco? Akala ko ba ay binayaran mo na ang mga utang? Akala ko ba ay ligtas na si nanay? Naniwala ka naman. Lucia, ang daling utuhin ng isang taong desperada. Ang perang pambayad sana sa operasyon ng nanay mo, ibinili ko na ng first-class tickets namin patungong Sydney. Anyway, pirmado mo na ang debt transfer. Sa mata ng batas, ikaw ang may-ari ng lahat ng utang na yan. Good luck na lang sa pagpapaliwanag sa mga pulis. Wala ka talagang awa. Hayop ka, Marco. Huwag mo akong murahin sa sarili kong pamamahay. Mula bukas, ang bahay na ito ay kukunin na ng bangko dahil sa mga utang mo. Kaya mag-impake ka na ng mga basahan mo. Hindi na kita kailangan. You're done, Lucia. Totally done. Ang tunog ng pagtama ng mga kristal na baso ni na Marco at Vanessa ay umaling-awngaw sa buong dining room, tila isang mapait na musika na nagdiriwang sa pagkawasak ng isang buhay. Sa ilalim ng maringgal na chandelier, nakatayo si Lucia habang pinagmamasdan ng kanyang asawa at ang kalaguyo nito na nagtatawanan. Ang amoy ng niluto niyang beef caldereta ay humahalo sa amoy ng mamahaling wine, isang kombinasyon na tila sumasagisag sa huling gabi ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahang lumapit si Doña Estrella. Ang bawat hakbang nito ay may kasamang tunog ng kanyang saklay na tumatama sa makinis na tiles. Tiningnan niya si Lucia nang may sukdulang pangungutya. Sinabi ng matanda na dapat ay maging masaya pa si Lucia dahil kahit papaano ay naranasan nitong tumira sa isang palasyo bago ito bumalik sa putik na pinanggalingan nito. Inutusan niya si Lucia na siguraduhing malinis ang bawat sulok ng mansyon bago sila umalis sa madaling araw. Tila ba ito ang huling pamana na maiiwan ni Lucia? Nanatiling tahimik si Lucia. Walang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato, malamig at hindi na tinatablan ng anumang insulto. Pinanood niya ang bawat kilos ng pamilya Villanueva, ang kanilang kasakiman, ang kanilang kayabangan at ang kanilang bulag na paniniwala na sila ang nagwagi. Hindi nila alam na sa bawat tawa nila, ang buhangin sa orasan ng kanilang swerte ay mabilis nang nauubos. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Lucia sa kanyang silid sa likod ng kusina. Hindi siya nag-impake ng maraming gamit. Kinuha lamang niya ang kanyang lumang Biblia, ang panyo ni Rafael at ang gintong locket na nakuha niya mula sa vault ni Estrella. Tiningnan niya ang silid na naging saksi sa kanyang mga pighati sa loob ng 8 taon. Ang bawat lamat sa pader at ang bawat mantsa sa sahig ay tila mga peklat sa kanyang kaluluwa na ngayon ay nagsisimula na ring maghilom. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangako ay tila naging isang mabigat na kadena na ngayon ay malaya na niyang naitatapon. Inilagay niya ito sa loob ng isang basong marumi na may naiwang latak ng wine sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa loob ng baso ay tila ang huling tuldok sa kwento ng kanilang pagsasama. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan at ang lahat ay himbing sa pagtulog dahil sa pagod sa paghahanda sa flight, dahan-dahang lumabas si Lucia sa pintuan sa likod. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang mukha, tila isang unang yakap ng kalayaan. Hindi siya lumingon. Ang bawat yabag niya sa damuhan
ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang bangungot. Sa dulo ng kalsada, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang matatag na ngiti. Walang salitang namagitan sa kanilang dalawa, ngunit ang mahigpit na hawak ni Rafael sa kamay ni Lucia ay sapat na upang sabihing tapos na ang panahon ng pagdurusa. "Handa ka na ba, Lucia?" Tanong ni Rafael sa mahinang boses habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. "Higit pa sa handa, Rafael," sagot ni Lucia habang nakatingin sa papalubog na buwan. Ngayong umaga, paggising nila, malalaman nila na ang mundong itinayo nila sa kasinungalingan ay isa na lamang guho. Samantala, sa loob ng mansyon, nagising si Marco sa tunog ng kanyang alarm clock. Masaya siyang bumangon, iniisip ang bagong buhay sa Australia. Ngunit pagbukas niya ng kanyang laptop upang tingnan ang kanyang online banking, isang pulang babala ang bumungad sa kanya. "Account access denied. Contact your bank immediately." Sinubukan niyang tawagan si Angela, ngunit ang telepono nito ay hindi na makontak. Tumakbo siya patungo sa kusina upang utusan si Lucia na kumuha ng tubig, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang walang lamang bahay. Ang tanging nakita niya sa ibabaw ng mesa ay ang maruming baso na may lamang wedding ring ni Lucia, at sa tabi nito ay isang simpleng piraso ng papel na may nakasulat na 2 salita sa Tagalog. "Bayad na." "Lucia, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo?" "Guard, paano nakapasok ang katulong na ito sa ganitong ka-eksklusibong party?" "Huwag mong hiyain ang sarili mo, Marco. Tingnan mo muna ang paligid bago ka sumigaw. At ikaw, Vanessa, baka gusto mong ayusin ang pagkakaayos ng tiyan mo. Tila ba dahan-dahang bumababa ang unan na inilagay mo riyan?" "How dare you? Marco, paalisin mo ang babaeng ito. Sinisira niya ang send-off party natin." "Send-off party? Akala ko ba ay victory party ito para sa bagong partnership nyo sa Grand Heritage Hotels? Pero Marco, hindi mo ba napansin? Kanina pa nagbubulungan ng mga bisita. Wala rito ang may-ari ng hotel para pirirmahan ang kontrata mo." "Dadating siya, Lucia. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Guard, ilabas ang babaeng yan. I am the owner, Marco. I am the chairperson of Grand Heritage Hotels. At sa gabi ring ito, tinitiyak ko sa'yo, wala kang kontratang pipirmahan, kundi ang warrant of arrest mo." Ang maringal na ballroom ng Grand Heritage Hotel ay tila binalot ng isang nakabibinging katahimikan pagkatapos ng deklarasyon ni Lucia. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang huminto, at ang lahat ng mga mata ng elite na lipunan ng Cebu ay nakatuon sa gitna ng bulwagan. Nakatayo si Lucia Ramos, hindi na sa suot na maruming apron, kundi sa isang maringal na hapit na bestidang kulay ginto na tila ba hinaluan ng sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng may sukdulang eleganse, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na tila ba siya ay ipinanganak para mamuno. Sa tabi niya ay naglakad si Rafael Mendoza. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay proteksyon kay Lucia. Hawak ni Rafael ang isang makapal na asul na folder, ang folder ng katotohanan. Ang yabag ng kanilang mga sapatos sa makinis na marmol ay tila mga martilyo ng katarungan na bawat tunog ay nagpapayanig sa pundasyon ng pamilya Villanueva. Lumapit si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagkabigla na dahan-dahang napapalitan ng puot. Sinabi ng matanda na isa lamang itong masamang biro na hinding-hindi magiging reyna ang isang basahan. Ngunit nang itaas ni Lucia ang gintong locket na dati ay nakatago sa vault ni Estrella, tila nawala ng hininga ang matanda. Ang lihim ng nakaraan, ang tungkol kay Eduardo na tunay na ama ni Lucia, ay dahan-dahan nang nabubunyag sa harap ng lahat. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa loob ng ballroom ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Don Ricardo, na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga business partners.
Lumapit ang mga opisyal kay Marco at sa kanyang ama, dala ang mga dokumentong nagpapatunay ng malawakang money laundering at ang tangkang financial fraud laban kay Lucia. Marco Villanueva, Don Ricardo Villanueva, you are under arrest. Deklara ng opisyal sa boses na walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang bulong-bulungan ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Vanessa na tumakas. Ngunit hinarang siya ni Lucia. Inabot ni Lucia ang isang sobre kay Marco, ang resulta ng DNA test mula sa klinika. Doon ay nakasulat sa itim at puti. Ang dinadalang bata ni Vanessa ay hindi kay Marco, kundi sa isang matandang negosyante na matagal na ring niloloko ng babae. Ang mukha ni Marco ay naging kasing putla ng abo. Napatingin siya kay Vanessa na ngayon ay nanginginig sa takot at pagkatapos ay kay Lucia. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang kayabangan ay gumuho. Napaluhod si Marco sa paanan ni Lucia. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng bestida nito. Lucia, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Minahal naman kita, di ba? Maawa ka sa akin. Huwag mo akong ipakulong. Tayo pa rin ang pamilya, di ba? Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng desperasyon. Tumingin si Lucia kay Marco mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na awa para sa lalaking sumira sa sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Dahan-dahang hinawi ni Lucia ang kamay ni Marco mula sa kanyang damit. Ang pamilya ay hindi naninira, Marco. Ang pamilya ay hindi nandaraya. At ang pag-ibig, matagal mo nang pinatay ang pag-ibig ko sa bawat sampal at pambabastos mo sa akin. Wika ni Lucia, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ngayon, harapin mo ang katarungang matagal mong tinalikuran. Ang tunog ng paglak ng mga posas sa mga kamay ni Marco at Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tila ito ang huling nota ng isang malungkot na simponya. Habang hinihila sila palabas ng mga pulis, nakita ni Lucia si Doña Estrella na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga perlas ay tila nawalan na ng ningning at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang huling larawan ng isang reynang nawala ng trono. Huminga ng malalim si Lucia at lumingon kay Rafael. Isang tipid ng ngiti ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit alam ni Lucia na ang tunay na paghilom ay magsisimula pa lamang. Lucia, dumating ka. Alam ko, hindi mo ako matitis. Pakawalan mo na ako rito, please. Gagawin ko ang lahat, babalik ako sa iyo. Magiging mabuting asawa na ako, pangako. Huwag ka nang magsinungaling, Marco. Kahit sa loob ng kulungan, ang tanging iniisip mo pa rin ay ang sarili mo. Tingnan mo ang ayos mo. Nasaan na ang mamahalin mong suit? Nasaan na ang yabang mo? Nagkamali lang ako, Lucia. Nadala lang ako ni Vanessa. Siya ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo aabot sa ganito. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ang minahal ko noon ay ang lalaking akala ko ay may pangarap para sa amin. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, isang estranghero na lang siya, isang anino ng kasakiman. Maawa ka naman, Lucia. Kahit para na lang sa 8 taon nating pagsasama, huwag mo akong hayaang mabulok dito. Hindi ako ang nagpakulong sa iyo, Marco. Ang sarili mong mga kamay ang gumawa ng rehas na ito. At para sa 8 taong sinasabi mo, ito na ang huling bagay na ibibigay ko sa iyo. Ang amoy ng luma at malamig na semento sa loob ng visiting area ng kulungan ay tila sumasakal sa huling bakas ng alaala ni Lucia. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin. Pinagmamasdan ng lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Si Marco, na dati ay laging mabango at maayos ang suot, ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme, gusot ang buhok, at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ay tila naging isang mahinang pagsusumamo na lamang.
Dahan-dahang inilabas ni Lucia ang isang bagay mula sa kanyang bag. Isang lumang apron na may mga mantsa ng ulam at amoy ng kusina. Inilapit niya ito sa salamin upang makita ni Marco. Ito ang apron na isinuot ni Lucia sa loob ng 8 taon habang tahimik siyang nagsisilbi, habang tinitiis niya ang bawat pambabastos at habang ninanakaw ni Marco ang kanyang dangal. Ito, Marco, ibinabalik ko na ito sa iyo. Wika ni Lucia. Ang bawat salita ay may kalakip na katahimikan at kapayapaan. Tapos na ako sa pagsisilbi sa iyo. Tapos na ako sa pagiging katulong niyo. Ang bawat mantsa rito ay simbolo ng bawat luhang pumatak mula sa akin. Ngayon, malaya na ako. Tumayo si Lucia at naglakad palayo. Hindi na nilingon ang mga pagsigaw at pagmamakaawa ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng bilangguan. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong bakal ay tila naging isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagdurusa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng mansyon ng mga Villanueva, isang dambuhalang truck ng hakot ang nakaparada. Ang tunog ng mga gamit na inilalabas, ang mga mamahaling sofa, ang mga painting, at ang mga antigong florera ay tila isang pampubliko at masakit na pagpapakita ng kanilang pagbagsak. Nakatayo sa gilid ng kalsada si Doña Estrella, ang kanyang mga perlas ay matagal nang naisangla upang pambayad sa mga abogado na tumalikod din sa kanila. Walang sino man sa mga dating kaibigan ng matanda ang huminto upang tumulong. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila bumibilis, umiiwas sa sumpa ng pamilyang nawalan ng dangal. Ang matanda ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang nakikita ang foreclosure sign na itinatarak sa harap ng kanyang dating palasyo. Ang kanyang kasikatan sa lipunan ay naging isang madilim na mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Samantala, sa isang maliit at madilim na boarding house sa kabilang dulo ng lungsod, naroon si Vanessa at Angela. Wala na ang pulang bestida at ang mga designer bag. Ang tanging naririnig sa loob ng maliit na silid ay ang kanilang pagtatalo. Ang bawat isa ay nanunumbat sa nawalang pagkakataon at sa buhay na puno na ngayon ng takot at pagsisisi. Sila ay naging mga biktima ng sarili nilang bitag, nabubuhay sa anino ng katarungang dahan-dahang gumagapang patungo sa kanila. Bumalik si Lucia sa Grand Heritage Hotel, kung saan naghihintay si Rafael sa lobby. Sa tabi ni Rafael ay nakatayo ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na nakaupo sa isang wheelchair ngunit may masigla ng mukha at malinaw na mga mata. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang bawat araw na lumilipas ay tila isang himala ng mabilis na paggaling. Lumapit si Lucia sa kanyang ina at dahan-dahang humalik sa noo nito. Ang amoy ng malinis na linen at ang amoy ng pagmamahal ay tila naging isang gamot na nagpatibay sa kanyang puso. Tumingin siya kay Rafael na tahimik na nakamasid sa kanila. Ang lalaking ito ang naging tulay niya patungo sa katotohanan, ang naging sandigan niya sa gitna ng unos. Handa ka na bang harapin ang susunod na kabanata, Lucia? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng katapatan. Handa na ako, Rafael. Sagot ni Lucia habang nakatingin sa malawak na asul na dagat mula sa bintana ng hotel. Dahil sa wakas, hindi na ako nabubuhay para sa iba. Nabubuhay na ako para sa sarili ko at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Isang dapit na hapon ang dahan-dahang bumabalot sa lungsod. Ang kulay ng langit ay tila isang pintura ng ginto at lila. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang awit ng tagumpay at kapayapaan. Sa sandaling iyon, alam ni Lucia na ang mga higanting pilit siyang tinapakan ay tuluyan ng naging alabok at sa ibabaw ng guhong iyon, nagsisimula nang tumubo ang mga bulaklak ng kanyang bagong simula. Lucia, anak, may kailangan kang malaman. Ang locket na nakuha mo sa silid ni Estrella, hindi iyon basta-basta alahas. Ito na ang oras para malaman mo ang katotohanang matagal naming itinago sa iyo. Nanay, ano po ang ibig ninyong sabihin?
Ang lalaki sa litrato? Sino po ba talaga siya? Bakit kamukhang kamukha ko siya? Siya si Eduardo, ang kaisa-isang anak ni Victoria. Siya ang tunay mong ama, Lucia. Patawarin mo ako kung itinago ko ang lahat. Ginawa ko lang yon para iligtas ka sa kasakiman ng mga Villanueva. Ibig niyo pong sabihin, hindi ako anak ng isang magsasaka lang? Na ang lahat ng paghihirap natin, ang lahat ng pambabastos nila sa akin, ay dahil sa takot nila sa kung sino talaga ako. Natatakot sila na baka bawiin mo ang pamanang sadyang para sa'yo. Itinago kita sa probinsya, binago ko ang iyong pangalan. Dahil alam kong walang ititira si Estrella kapag nalaman niyang buhay pa ang anak ni Eduardo. Pero ngayon, anak, ikaw na ang reyna ng sarili mong tadhana. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang susi na nagbukas sa isang pintong matagal nang nakapinid sa kanyang alaala. Sa loob ng marangyang suite ng Grand Heritage Hotel, kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa sahig, nakatayo si Lucia na tila ba ngayon pa lamang siya tunay na isinisilang. Ang gintong locket na hawak niya ay tila naglalabas ng init, isang init na nagmumula sa dugong nananalatay sa kanyang mga ugat, dugo ng isang pamilyang binuo ng dangal at hindi ng nakaw na yaman. Naging malinaw na ang lahat kay Lucia. Ang bawat pangungutya ni Doña Estrella, ang bawat pambababaliwala sa kanya ni Marco, at ang tila aksidenteng pagpasok niya sa pamilyang yon ay bahagi ng isang madilim na plano. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Ang babaeng itinuring nilang katulong ay ang siya palang tunay na nagmamay-ari ng bawat pader na kinatitirikan nila. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap sa ballroom, formal nang tinanggap ni Lucia ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng Grand Heritage Hotels. Sa tulong ni Rafael, nagawa nilang ayusin ang lahat ng legal na dokumento. Ang tunog ng pagpirma ni Lucia sa huling pahina ng kasulatan ay tila isang malakas na hiyaw ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Hindi ito pirma ng isang biktima, kundi pirma ng isang babaeng ganap na ang paglaya. Sa huling bahagi ng hapon, nagtungo si Lucia sa dalampasigan sa harap ng hotel. Ang tunog ng paghampas ng mga alon sa pampang at ang pagaspas ng mga ibon sa kalangitan ay tila isang simponya ng kapayapaan. Ang hangin ay amoy alat at amoy ng bagong pag-asa. Doon, nakita niya si Rafael na nakatayo. Ang kanyang barong ay bahagyang nililipad ng hangin habang nakatingin sa papalubog na araw. Dahan-dahang lumapit si Lucia sa lalaking naging anghel niya sa gitna ng impyerno. Huminto siya sa tabi nito, nararamdaman ang init ng presensya ni Rafael na tila isang matibay na sandigan. Lucia, bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng lalim at emosyon. Para kanino ka na nabubuhay ngayon? Ngayong nasa iyo na ang lahat. Ano ang susunod na plano mo? Tumingin si Lucia sa malawak na asul na dagat, kung saan ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagiging lila at ginto. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nabubuhay na ako para sa sarili ko, Rafael, at para sa mga taong katulad ko noon, mga kababaihang akala nila ay wala silang boses. Mga taong akala nila ay kailangan nilang magtiis para lang mahalin. Sagot ni Lucia, gusto kong buuin ang Grand Heritage, hindi lang bilang hotel, kundi bilang isang kanlungan para sa mga pusong sugatan. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay itatrato ng may respeto, anuman ang kanilang pinagmulan. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Lucia. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, isang simpleng hawak na puno ng pangako at pag-unawa. Naramdaman ni Lucia ang gaspang ng palad ni Rafael, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging handang lumaban. Susuportahan kita sa bawat hakbang, Lucia, wika ni Rafael, habang tinititigan siya ng may sukdulang paghanga. Dahil sa wakas, nakita na ng mundo ang tunay na ningning ng babaeng matagal nang itinago sa dilim. Isang golden moment
ang namagitan sa kanilang dalawa. Tumingin si Lucia sa kanyang sariling mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito, may mga bakas pa rin ng hirap mula sa 8 taon sa kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito ikinakahiya. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa mga nagugutom, ang mga kamay na ito ang naglinis sa mga dumi ng iba, at ang mga kamay na ito rin ang magtatayo ng isang bagong imperyo ng pag-ibig at katarungan. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho sa abot tanaw, nag-iiwan ng isang langit na puno ng mga bituin. Ang bawat kutitap sa itaas ay tila mga mata ng kanyang ama, si Eduardo, na nakangiti at nagbabantay sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang lulabay ng tagumpay. Ma'am Lucia, handa na po ang sasakyan para sa inyong pag-uwi. Wika ng isa sa kanyang mga tauhan sa boses na puno ng tunay na respeto. Tumingin si Lucia kay Rafael at tumango. Handa na ako. Sa huling pagkakataon, lumingon si Lucia sa dagat. Ang bawat alon na bumabalik sa karagatan ay tila mga alaalang pilit siyang nilunod. Ngunit ngayon ay nagsisilbing daan na lamang para sa kanyang paglalayag. Ang babaeng tinawag nilang katulong ay tuluyan na ngang namatay, at ang isinilang ay isang Lucia Ramos na kailanman ay hindi na muling yuyuko sa sinuman. Ang halimuyak ng bagong luto na pandesal at ensaymada ay dahan-dahang humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang amoy na tila nagdadala ng mga alaala ng tahanan at pag-asa. Sa loob ng isang malinis at maliwanag na kusina, nakatayo si Lucia Ramos, nakasuot ng kanyang puting chef's uniform na may nakaburdang pangalan sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Ang tunog ng mga masisiglang usapan ng mga kababaihan at ang marahang kalansing ng mga tray na inilalabas mula sa oven ay tila isang musikang nagpapangiti sa kanya. Ito ang Lucia's Haven, isang training center at bakery na itinayo niya para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, katulad ng kanyang pinagdaanan. Dito, ang bawat harina na minamasa at bawat asukal na ibinubudbod ay may kasamang aral ng pagbangon. Pinagmamasdan ni Lucia ang isang batang babae sa dulo ng mesa, nanginginig ang mga kamay nito habang sinusubukang hubugin ang tinapay. Lumapit si Lucia at dahan-dahang itinuwid ang hawak nito. Huwag kang matakot magkamali. Bulong ni Lucia sa boses na puno ng lambing. Ang tinapay, kapag mas dumaan sa init ng apoy, mas lalong nagiging masarap at matibay. Ganyan din tayo. Ang bawat pagsubok ay ginagawa lang tayong mas matatag. Sa labas ng bakery, huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Rafael, dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Kasama niya si Nanay Rosa, na ngayon ay masigla nang naglalakad gamit ang isang tungkod. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang papalapit sa pintuan ay tila nagbigay ng kulay sa buong paligid. Ang bawat yabag ni Rafael sa semento ay tila isang paalala kay Lucia na sa wakas, natagpuan na niya ang taong hindi kailanman magiging pabigat sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahang lumabas si Lucia upang salubungin sila. Ang sikat ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata na wala ng bakas ng pighati. Inabot ni Rafael ang mga bulaklak at sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tingin na puno ng pangako at pasasalamat. Tapos na ang klase mo para sa araw na ito, Chef Lucia? Biro ni Rafael habang may mapagmahal na ngiti sa kanyang mga labi. Katatapos lang, Rafael, at handa na ako para sa ating tanghalian, sagot ni Lucia. Napatingin si Lucia sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang bilangguan na kinaroroonan ni Marco. Sa loob ng maraming buwan, natututunan na ni Lucia ang isang mahalagang bagay, ang patawad. Hindi ito nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng sakit, kundi pinili niyang palayain ang sarili mula sa laso ng poot. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang kapayapaan ay ibinigay na niya sa sarili niya. Ang mga Villanueva, si Marco, Doña Estrella,
at ang mga taong tumalikod sa kanya ay naging mga anino na lamang ng nakaraan. Sila ay mga aral na kailangan niyang pagdaanan upang mahanap ang kanyang tunay na halaga. Ngayon, sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman ni Lucia ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa yaman o titulo, kundi sa pagrespeto sa sariling pagkatao. Sa gitna ng pagbubukas ng kanyang bagong sangay ng hotel at ang paglago ng kanyang bakery, na natiling nakatapak sa lupa ang mga paa ni Lucia, alam niyang ang bawat tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. Lumingon siya sa kanyang mga estudyante sa loob, ang mga kababaihang dahan-dahan ng natututong tumayo sa sariling mga paa. Ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan mo kailangang isakripisyo ang iyong buong pagkatao para lamang mahalin. Wika ni Lucia sa kanyang isipan habang nakatanaw sa dapit hapon. Ang pamilya ay ang mga taong nagpapalakas sa iyo, iginagalang ang iyong mga pangarap, at tinutulungan kang maging pinakamabuting bersyon ng iyong sarili. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at sabay silang naglakad patungo sa hardin kung saan nakahain na ang pagkain. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang pagbabasbas sa kanilang bagong simula. Ang bawat luha ni Lucia noon ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon ay nagsisilbing gabay sa kanyang landas. Sa huling sandali bago lumubog ang araw, tiningnan ni Lucia ang kanyang mga kamay. Wala na ang wedding ring ni Marco, wala na ang mga marka ng pagod sa kusina ng mga Villanueva. Ang tanging naroon ay ang kanyang sariling lakas at ang pag-ibig na tunay na nagpapalaya. Hindi na ako ang katulong niyo, bulong ni Lucia sa hangin. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Ako si Lucia Ramos, at sa wakas, ako ay malaya na. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang bumalot sa mundo, ngunit sa puso ni Lucia, ang liwanag ay kailanman hindi na muling magdidilim.